Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan natin itong naging again pahayag ni Princess Fiona Abante, which is this time may sagot na si Ombudsman Martires, no? Kung sa patarayan lang naman talaga panalo na to si Martires. What can I say? Tara pag-usapan natin. Okay guys, kung maalala nyo, naging topic na po natin ito sa isang video tungkol sa pagpasa o pag-submit ng committee report, okay, ng House of Representatives, Good Governance, hindi po Quad ang nag-submit po nun, but galing po sa Good Governance. So, ipinasa po nila ang kanilang committee report sa Office of the Ombudsman. So, basically, isa lang naman yung purpose nun, para paimbestigahan, no, ang mga aligasyon ng Good Governance Committee. Which hindi ko alam bakit hindi alam ni Attorney Abante yung proseso na once na nag-submit ka ng committee report dyan, isa lang naman ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, pinaimbestigahan nyo yung particular na public officials na yan. Okay? With recommendations di umano ng plunder, malversation, at kung ano-ano pa. So, dahil nga hindi alam nito ni Princess Abante ang tungkol dyan, she was the one who is denying na ang committee ni Joel Chua ang nag-file, okay, ng criminal case against kay VP Sara Duterte. So, ipinupukol po nila ito. Walang iba kundi sa ombudsman. Kaya ang ombudsman sumagot na. Pakinggan muna natin sa nagsimula. It appears that the ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Para binigyan kami ng kopya ng report of investigation. Para para basahin lang namin. Ngayon, kung ayaw nila magbigay, mag-cooperate sa amin, we might be forced. Mapipilitan kami, gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Actually, dapat nga, cite nyo in contempt yan, Ombudsman Martires. At least maintindihan nila at maramdaman nila ano yung pakiramdam ng sinasite in contempt. Although iba naman ang proseso nyo. Iba rin ang proseso na ginagawa nila. Hindi ko kami nagbibiro. Trabaho ko ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Sino po ang isa ano, bibigyan mo kami ng sulat? Opo. Bibigyan mo kami ng sulat? Nireklamo mo isang barangay captain? Ano, babasahin lang namin? Hindi namin ko lang. Sino daw po isa-cite niyo in contempt? Aba, di kung sino ho yung ayaw kasi this is a committee report represented by Representative Joel Chua. Opo. So we will ask Joel Chua once the Vice President or any of the respondents there will file their counter affidavit, we will ask the committee kung gusto nila mag-file ng reply. Kung hindi, it will be submitted now for resolution by the Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ayaw nila mag-file ng reply, we will consider them deemed waived. Oo. Ngayon, pag sinabi nila, ay hindi naman kayo nag-file sa inyo, if they insist on doing that, ay siguro naman, hindi ho ako I am not threatening them, siguro naman hindi na siguro magandang relasyon ito between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. I think they should cooperate with us because they were the ones na, kumbaga kinalabit kami, kiniliti kami. It appears
Imagine niyo, no, naglagay sila ng spokesperson dyan na walang kalam-alam sa ginagawa at kung paano kung paano nagfa-function ang ang Office of the Ombudsman. Oo nga naman, nagbigay kayo ng committee report. Para saan at para ano? 'Di ba? So parang lumalabas tuloy ang complainant dyan, walang iba kundi si Joel Chua. 'Di ba? So ano pa saysay, no, na kayo ay nagpasa dyan ng committee report, kundi rin naman kayo makikipag-cooperate. Ito ngayon nakakatawa, no? I-compare lang natin just in case nakakalimutan nyo. Nag-file na committee report si Senator Amy Marcos at sinabi at nagkomento itong si SOJ Rimulya. Bakit napakabilis daw na umakto ang Office of the Ombudsman? Ngayon, dahil mabilis din ang pag-akto, this is VP Sara now. Dahil napakabilis din umakto ng Office of the Ombudsman, okay, dito sa pinasa nilang committee report, may mga pa-warning pa itong si Franz Castro tungkol sa baka ma-preempt di umano ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Diba? Diba nakakatawa? Ngayon, kung kinakatakot kasi nila, kung mga mangyari, no? Ngayon, idikit naman natin to sa kwento ni dating Chief Justice, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ni Chief Justice Corona. In-impeach nila yung tao, pero nung lumabas na yung resulta, okay, ng pagkaso nila sa Sandigan Bayan, kinatigan ng Sandigan Bayan, si CJ Corona, na malinis ang kanyang record, na walang kahit anuman, no, bahid ng korupsyon, no, sa pangalan mismo ni CJ Corona. So, ang kinakatakot nila, maaga pa lang na yan na yung mangyari kay VP Sara. Pag dinismiss ng Office of the Ombudsman, etong kaso na i-final nila, no, kay VP Sara, ano mangyayari? Parang nakapag-desisyon na rin ang impeachment court na dapat ma-acquit si VP Sara at wala silang grounds to convict her because it will not gonna make any sense kung siya, okay, ay ma-convict, no, at mapatanggal sa kanyang pwesto, samantalang pagdating sa Office of the Ombudsman, siya naman po ay na-acquit. Di ba? Halimbawa na lang, no, balikan natin yung kwento ni CJ Corona. Halimbawa na lang siya pa ay nabubuhay. Okay? Siya pa ay nabubuhay. Tapos lumabas ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ano sa tingin niyo mangyayari? Diba? Ito guys, yung isang bagay din na nakakatawa. Noong panahon ni CJ Corona, naging ugong-ugong na nabayaran di umano yung mga senador na pumabor sa impeachment ni CJ Corona. That's 50 million. Ilan lang ang senador na yun? Minus mo na 3 sa 24. Ilan? 21. Pero kasi ito sa House of Representatives, 150 million, di umano, guys, no? Di umano, 150 million daw ang bigayan. Allegedly. Through ayuda at kung ano pa man. Diba? That's around nung kwento yan. I think si Sir Jun Abines ang nagkwenta nun eh. Si Bobby Tiglaw, no? Si Sir Bobby Tiglaw. Ang 150 million sa number ng pumirma, kung ito total mo, nasa 32 billion di umano.
Diba? 32 billion ang kailangan nilang gamitin para lang mapasipa si VP Sara. Tapos ang ending, yung 32 billion na yan masasayang dahil hindi nila nagawang mapasipa si VP Sara. Kaninong pera yung 32 billion? Pera po ng taong bayan yan. Isama mo na yung mga OFW na hindi nila na pautay-utay. What do you call that? It's not pautay-utay. It's more like hindi nila binibigyan ng priority na makauwi. Mas prioritize nila makauwi ang mga politiko over dun sa mga OFW. Diba? I think being a lawyer, isa sa mga madali mo dapat maintindihan, Attorney Abante, is yung main function ng Office of the Ombudsman. Kaya nga abogado nilalagay dyan eh. Kaya nga abogado kayong nilalagay as spokesperson. Yung isang abogado na press briefer ng Malacanang, walang iba, sa sobrang talino, ang galing magmekos-mekos ng mga bagay-bagay. Ikaw naman, bilang abogada, which is hindi ko alam, no? Siyempre ayoko mag-ad hominem, no? Pero it's very surprising for someone like you na hindi mo alam or nagtatanga-tangahan ka o nagbobobobobohan ka. Kasi sa totoo lang, sa tono ng pananalita ni Ombudsman Samuel Martires, nakakabuisit yung mga pinagsasabi mo. Na dinidiin mo na hindi kayo nag-file, no? Ng kahit ano. So, sino? Para yung galit ng taong bayan mapunta kay Martires? Hindi siguro. Naman si Martires, papatol at papatol. Sasagot at sasagot yan. Siyempre, ipagtatanggol niya rin ang opisina kung saan siya napapabilang. Diba? Hintayin pa ba natin na makapag-file kayo na kayo ay ma-cite in contempt ng Office of the Ombudsman? Hindi siguro. So, mag-cooperate na lang kayo. Kayo na nga nagdala ng papel dyan, di ba? So, anong gagawin nila doon? Gagawin nila scratch paper yung committee report nyo. Magbabasa lang sila ng committee report nyo. May aligasyon kayo eh. So, sa aligasyon nyo, it is also fair and part ng due process yun ni VP Sara na masagot. Di ba? Yung mga paratang ninyo. Anyway guys, maraming salamat ulit sa panonood. At least alam niyo na kung anong kalidad ng utak nito ni Princess Fiona. At alam niyo rin na re-rest back at re-rest back din talaga ang opisina ng Office of the Ombudsman. So malinaw na sa ating lahat na sila ay nag-file ng committee report, and because of that committee report na-trigger ang pagpapaimbestiga. No? Hindi naman magbumoto proprio ang Office of the Ombudsman kung wala kayong pinapasang committee report. And definitely on that committee report, there's a recommendation. So as part of the due process, tama lang na pasagutin nila si VP Sara sa mga aligasyon ninyo. Unfortunately, yun lang hindi nyo na naalala. Sabi nga ni Ombudsman Samuel Martires, ang confidential fund ay natural na walang resibo. Kasi kung may resibo yan, hindi na yan matatawag na confidential fund. Diyan pa lang, magkakaproblema na kayo.